sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Niling ko po ang bawat isa ay tumuhong na po, pumasok dito po sa ating bahay-sambahan. Muli ay pinasasalamatan natin ang Panginoon sa kabutihan na ginawa niya sa maghapon, sa pag-iingat niya, at kagabi pa ay kami po ay lubos na pinagpala sa aming men's devotion at sa ilang mga discussion sa All About Angels, at maraming kapahayagan na ibinigay sa atin ating Panginoon kagabi, at nagdaos po kami ng devotion kanina madaling araw, at marami pong prayer request, at mamaya po ay babanggitin po natin ang ilan po sa mga prayer request na ito. So minsan pa palakpakan muna natin ang Panginoon sa gabing ito, sa patuloy na pagbigay niya ng kagandahan loob sa bawat sa atin, at nawa ay naging magandang patutuo tayo ngayong maghapong ito. Amen. At nabigyan natin kalwalhatian ng ating Panginoon. Siguro ay wait muna tayo. Glory to His name. Habang sa preliminaries pa tayo ngayon. Inanda natin ang mga sarili sa pagsambang muli sa ating Panginoon. Amen. Samahan niyo po sa pag-awit. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I've cried, there to my heart was the blood of life. Glory to His name, glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood of life. Glory to His name. Second stanza. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name, glory to His name. Oh, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood of life. Glory to His name. Once again, glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of life. Glory to His name. For the last time, glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of life. Glory to His name. Amen. Amen. Nagabad sa tumayo at minsan pa, batiin natin ang bawat isa. God bless you, brother. God bless you, sister. Welcome back to the house of the Lord again. It's nice to see you back in the house of the Lord again. Papalain kayo ng ating Panginoon. Amen. Isang kabutihan ng ating Panginoon tayo masumpungan sa bahay-sambahan sa gabing ito. Awitin natin, ako'y magpupuri sa iyo. Purihin natin ang Panginoon ng buong puso. Amen. Kailaman, isang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kailaman din nagkulang. Isang Jehovah Jireh, isang Jehovah Rapha. Ang lahat ng kagandahan ay nasa ating Diyos. May isang Diyos na napakabuti sa bawat isa sa atin. Purihin natin siya ng buong puso. Ialay natin ating buhay. Patuloy at magpaglilingkod sa ating Panginoon. Ang aking iala itong buhay ko. Nagbago ang lahat ng dahil lamang sa iyo. Ang dating madilim ngayon'y naging makulay. Ang bawat sandali
magkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paningin mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Hallelujah! Hallelujah! Ako'y magpupuri sa'yo. Yes, Lord. Ano man ang kalagayan ng puso, nagagalak pa man o nasisiphayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba, laging sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap ang mabuhay, mahirap mang mamuhay sa mundong ito. Marami mang hadlang sa landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa iyo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Dapat sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa iyo, mabangong handog at kaaya-aya sa paningin mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Hallelujah. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano man ang kalagayan ng puso, nagagalak pa man o nasisiphayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba, laging sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. O aking Diyos, hallelujah. O aking Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Hallelujah. We worship you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Karapat-dapat ang purihin, Panginoon, sa gabing ito. Let's bow our heads, our hearts tonight. Lord, minsan pa, Panginoon, Lord, ayan laman na aming mga puso, Panginoon. Pupurihin ka namin, Lord God. Marahil sa amin, Panginoon, na may kagalakan sa puso. Marahil, Panginoon, ang iba'y nasisiphayo, Panginoon. Marahil ang iba, Panginoon, ay nasa panahon ng pakikipagbaka, Panginoon. Marahil ang iba sa amin, Panginoon, ay nasa gipit na kalagayan, Panginoon.
Marahil ang iba sa amin, Panginoon, ay nasa banig ng karamdaman, Panginoon. Mga mahal sa buhay, Lord. Datapat, Lord, kami magpupuri pa rin sa iyo, Panginoon, sa kabila ng lahat ng ito, Lord God. Because we believe, Lord God, ang lahat ng nangyayaring ito, Panginoon, sa aming buhay, Lord, ay pinahintulutan mo lamang para mabigyan ka namin ng kapurihan, Panginoon. Lord, sa kabila ng lahat, pupurihin ka pa rin namin, pasasalamatan ka pa rin namin, Lord. Dahil meron kaming buhay na taglay na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ikaw ang pinanggagalingan ng buhay. Lord, muli, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataong ito binigay mo. Lord, kami masumpukan mo, Panginoon, na narito at na nagpupuri siya at nagpapasalamat. Alalahanin ang magagandang ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. Mga bagay na gagawin mo pa, Lord, sa gabing ito, sa bawat sa amin. Ikaw pa rin ang kinikilala namin, Jehovah Jireh, Panginoon. Ikaw pa rin ang kinikilala namin, Jehovah Rapha, Panginoon. Lord, marahil, Panginoon, may mga karamdaman na idudulog ngayong gabi. Lord, ikaw inaasahan naming manggagamot namin, Panginoon. Lord, minsan pa nais naming idulog sa iyong gawain ito. Samahan kami na banal na Espiritu mo, Panginoon. Lord, pahiran ng labi ng bawat gagamitin mo, Panginoon. Ikaw lamang bigyan namin ng kapurihan. Ikaw lamang, Panginoon, bigyan namin ng Lord. Lahat-lahat ng papurian, lahat-lahat ay maiuwi sa iyong banal na pangalan, Panginoon. We bring you back all the glory, all the thanksgiving. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon habang tinatawag ang ating kapatid, Brother Bonnie. Amen. Minsan pa, batiin natin ating mga kapatid. Sabihin natin, God bless you, brother. Abang inaanda yung ating awitin. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Minsan pa, purihin natin ating Panginoon. Hallelujah. Sambahin natin siya. Hallelujah. Dahil siya ay makapangyarihan. Hallelujah. Dahil sinabi niya rito sa Mateo. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Dito sa 1 John 5 verse 4, sabi niya, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan. Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Amen? Sino ba may pananampalataya na kaya nating daigin ang sanlibutan? Dahil greater is He. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We got the power in the name of Jesus. Hallelujah. We get the power in the name of Jesus. Yes, we got the power in the name of the Lord. Though Satan rages, we cannot be defeated. Yes, we got the power in the name of the Lord. Give me your hands, everybody. Give me your hands, let's agree together. Then all our enemies will crumble our feet. For whatever we bound on earth, we shall bound in heaven. At the name of Jesus, Satan has to flee. Yes, we got the power. Yes, we got the power in the name of Jesus. Yes, we got the power in the name of the Lord. Though Satan rages, we cannot be defeated. Yes, we got the power in the name of the Lord. So many years now, so many years now, Satan tried to stop us, but the bride of Jesus, Lord, is still alive. Like a mighty army, we'll be marching onward, winning every battle, 'cause the Lord of our side. Yes, we get the power. Yes, we got the power in the name of Jesus. Yes, we got the power in the name of the Lord. Though Satan rages,
we cannot be defeated. Yes, we got the power in the name of makapangyarihan. Makapangyarihan ang ngalan ni Kristo. Makapangyarihan ang ngalan ni Jesus. Galit man ang diablo, di kami matatalo. Makapangyarihan ang ngalan ni Jesus. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. The name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Makapangyarihan! Makapangyarihan ang ngalan ni Kristo. Makapangyarihan ang ngalan ni Jesus. Galit man ang diablo, di kami patatalo. Makapangyarihan ang ngalan ni Jesus. Makapangyarihan ang ngalan ni Jesus. Hallelujah! Makapangyarihan ang ngalan ng ating Panginoon. Kahit pag binanggit natin ang ating pangalan ng Panginoong Hesus Kristo, ang mga demonyo ay naglalayasan. Hallelujah! Dahil siya'y makapangyarihan at binigyan niya tayo ng authority upang tapakan ng serpente. Hallelujah! Bagamat sinabi ni Paul sa 2 Timothy verse 4, verse 7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Habang nakipagbaka tayo, pagpatuloy natin ang ating testimony sa ating pananampalataya. Hallelujah, thank you, Lord. Yes, Lord Jesus, He suffered for the gospel. God was on His side, and at the end of His road, He had a testimony. He said, I have finished my course, a crown awaits for me. Oh, I have fought a good fight, I have kept the faith. I've been through some hard times, but made it by His grace. The battle's almost over, I have run the race. I have fought a good fight, I have kept the faith. Looking back through all my years, there's a battle along the way. Persecution, pain and tears, and struggle day by day. But through it all, one thing I know, it's Christ's victory. And when my life is over, my testament will be, I have fought a good fight, I have kept the faith. I've been through some hard times, and made it by His grace. The battle's almost over, I have run the race. I have fought a good fight, I
Sound check. Amen. Makapo na po tayo. Salamat. God bless you, Brother Bonnie. Katulad ni Pablo, may pananampalataya siya at napangalagaan niya ang kanyang patotoo, ang kanyang testimony hanggang sa wakas. Naway ang bawat sa atin ay maging inspirasyon natin si Pablo bilang manggagawa ni Kristo, na kung saan ay napagtagumpayan niya ang araw-araw ng pakikipagbaka at naging isa sa ginamit para ng ating Panginoon bilang isa sa mga apostol. Amen? So, sa gabing ito ay muli ay merong napagtagumpayan ng ating kapatid at magbibigay siya ng isang testimony muli. At sabi nga ni Pastor ay mas maganda lagi kung makapagpatotoo ang ating kapatid na ito. At marami siyang patotoo at bibigyan natin siya ng pagkakataon muli na pagtagumpayan niya ang isang pangyayari sa kanyang buhay. Nais kong tawagin si Brother Michael Gonzaga. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Magandang gabi po sa inyong mga kapatiran, as lalo na po sa ating Panginoon, na isa lang talagang pagsubok sa buhay ko na kumakalo ngayon lahat. Pati nga tatay ko, sinusubok ako eh. Nandito na yung anak ko naging pastor. Ano na, may pira ka na ba, pastor? Sabi ko, Lord, thank you, Lord. Ikaw ang nakakaalam sa kanila. Kaya, lahat mga ko, sinusubok ako. Pero yung isa kong kapatid po, isa lang po na yung kapatid ko po, kasi yung bayaw ko po, adik kasi yun eh. Yung ate ko, tinaga sa liig po, pero sa awa ng Panginoon, hindi nasugat na na hindi naputol yung liig niya, na lang po, na naggas-gas lang. Kaya sabi ko talaga, ang buti talaga ng Panginoon. Tas alas 5, madaling araw, tumatawag sa akin. Sabi niya, may pira ka ba? Pahiram ako. Pahingi. Sabi ko, te, so grabe na, ako sarili ko na dapat nga ako ang manghihingi kasi ako ang pinakabunso. Lahat ko ng mga kapatid sa akin tuloy tumatawag. Kaya wala ako time na yun. Kahit ang pera ko 200 lang, naghihingi siya ng 500, pamasahe lang niya. Sabi ko, wala akong pera, 200, tas linggo ngayon. Magsasamba ako pa. Sabi ko, Lord, paano to, Lord? Pagsubok to Pero Lord, patatagin mo ako, Lord, na kahit anong mangyari, pupunta pa rin ako in church. Walang makapigil sa akin. Kasi sabi mo nga, Lord, pag naglilingkod sa'yo, hindi mo pababayaan. Lord, ikaw ang nakakaalam sa kanya, sa kapatid ko po, sa probinsya po, Lord. Lord, gabayan mo siya, Lord. Na yun lang ko siya, Lord. Sinusuko ko na lahat ng buhay ko, Lord. Nandito na lahat mga pagsubok sa akin, Lord, na simulan tinanggap kita, Lord. Pero Lord, hindi ako bibitaw sa'yo. Patuloy pa rin ako maglilingkod sa'yo, Lord. Pagdating ko sa simbahan, nakatingin ako kala Brother Saldi, kala Brother Gary. Sabi ko, ang dalawa kaya, hiraman ko ng pera. Pero sa isip ko, wala rin kasi silang pera eh. Pero sabi, Lord, hiraman ko yung mga dalawa, Lord, wala rin pera to eh. Parehas kami. Parehas kami na walang pera. Hanap buhay namin, pawidir-widir lang. Pachamba-chamba. Kaya kay Lord pa rin kami naghihingi. Tapos, wala lang. Pasok ako dito. Pumunta ako kaya maaga ako nakapunta sa church kasi nangungulit yung kapatid ko, alas 5 na alas 5. Kaya pumunta kagad ako sa church. Pagdating ko dito, iniisip ko pa rin. Pero sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Nung pauwi na ako, nandun ako sa palengke, madungaw pa rin ako sa kasi nagpaasa ako na, sige te, magpadala ako ng pera pag nakahagilap ako. Sabi ko, Lord, paano to, Lord? Alas 12 na, wala akong pera. Tapos yung kapatid ko, umaasa sa akin yun na magpapadala ko. Tapos tumawag siya. Tapos natakot akong sagutin kasi baka mamaya tanungin ako ang pera nasaan na. Sabi ko, sasagutin ko na lang talaga to. Bahala na, tatanggin na lang to. Wala talaga, te. Mabuti, sinabi niya, te, Sabi ko, te, wala talagang pera. Huwag kang relimisip sa pera. Kasi may nag-offer sa akin, may nagpahiram sa akin. Sabi ko, talaga, Lord, ang buti mo talaga. Sabi ko, te, gumawa ng paraan si Lord. Kaya,
palagi kayong manalangin. Huwag kayong umasa sa akin kasi si Lord ang may gawa sa atin. Hindi tayo umasa sa akin. Sabi niya, kahit sinusubok pa rin ako ni Papa dito, pero okay lang, masaya pa rin ako. Kaya pasalamat ako sa Panginoon. Dininig niya ang panalangin ko sa yung linggo na yon na ang kapatid ko talagang di pinabayaan ng Panginoon. Yun lang ano ko sa Panginoon, na ang buti talaga ng Panginoon. Kasi akala ko kasama lang sa gym yung susubok sa akin, pala tatay ko, pati mga kapatid ko sa Antipolo, sinusubok rin pala ako. Kaya pasalamat pa rin ako sa Panginoon kasi siya talaga ang buti talaga ni Lord. Nandito palagi siya. Yun lang paano po. Salamat. Amen. Amen. Praise the Lord. At so sabi nga sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all other things shall be added unto you. Unahin mo lang para sa Panginoon at idadagdag na lang niya yung mga pangangailangan natin. Amen. So siya ang ating Jehovah Jireh na kinikilala. Amen. So sa pagkakataon to, handa natin ang ating mga kaloob, pledges, mga tithes. At hinigibas na tumayo habang tinatawagan ko ang aking isa sa mga inaanak, Brother Gary Bibiro. Okay, so let's all stand as we pray for the offering. Yuko natin mga ulo. O Panginoon, nandito na kami muli upang purihin ka, Ama. Pasalamatan ka sapagkat ikaw ang Diyos na nabibigay buhay sa amin, Panginoon. O Lord, wala kaming magawa kung wala ka, Lord, kung wala yung presensya, Panginoon. Kaya, Lord, tanggapin mo, Panginoon, ang aming munting handog sa inyo, Panginoon, ang aming tithes at offering, Panginoon, na sana po'y ang lahat ng mga kapatiran dito na nagbibigay sa kanilang bahagi, Panginoon, sa iyo, sana'y pagpalain mo sila, Panginoon, sa lahat ng panahon, Panginoon, ang kanilang hanap buhay, Lord, ang kanilang trabaho, sa lahat ng mga kapatiran dito, Panginoon, na walang iba, Panginoon, na inaasahan kundi ang iyong suporta lang, Panginoon. Kaya, Lord, karapat-dapat na kami magpasalamat sa iyo at purihin ka, Ama, bilang aming Diyos. Kami maglingkod sa iyo, Panginoon, sa habang buhay namin, Panginoon, habang kami nag-aantay, Panginoon, sa iyong pagbabalik, Lord. Panginoon, Lord God, ang lahat ng kapurian, kaluwalhatian at kabanal-banalan na iyong pangalan na si Lord Jesus Christ. Tayong lahat na magsabi, Amen. Bless you, Brother Gary. So, makapo na po tayo. And all the treasures of this world, chorus lang. And all the treasures of this world, all its diamonds and its pearls could not compare with the truth He's let me see. And just to know I'm one of them, to be in His chosen king, I know that's the greatest treasure. That's the greatest treasure. That's the greatest treasure to me. Once again, and all the treasures of this world, And all the treasures of this world, all its diamonds and its pearls could not compare with the truth He's let me see. And just to know I'm one of them, to be in His chosen king, I know that's the greatest treasure. That's the greatest treasure. That's the greatest treasure to me. I know That's the greatest treasure to me. Amen.
malaman mo na ikaw ay isang nobya ni Kristo, yan ang pinakamahal na kayamanan may sasabi mo at may pagmamalaki mo dito sa mundong ito. Amen? So, let's welcome our dear visitors, kung meron man. Pwede po bang tumayo siya o sila? I would like to welcome Liwayway Adarayan and Joan Adarayan, invited by Adarayan family. Nasaan po sila? Pwede bang tumayo po at ma-welcome po ang ating mga kapatid. Welcome po kayo sa gawain ng ating Panginoon. So maraming mga kamag-anak ito ni Brother Nemi. Amen. Adarayan. Amen. Also, prayer request. Pakisama po sa panalangin si Ezekiel Berenguela para sa kanyang kompletong kagalingan mula sa lagnat. Salamat po. God bless us all. Sumido family. Okay. So, ilan po sa mga prayer request po kagabi ay atin lang pong babanggitin. Prayer sa ating lupa at usapin sa korte. Alam po natin na paboran po tayo sa unang desisyon at nasa proseso po yung final decision. So, patuloy po natin ipanalangin ang paboran po tayo sa higher court sa ating at ikineklaim natin na sa atin na ito, itong lupang ito. Amen. Simbahan na ng palataya na ito'y pinagkaloob na ng ating Panginoon sa church na ito. Prayer sa Eva Church, provision na magkaroon po tayo ng eksaktong lugar o malaki-laking lugar ng fellowship dahil marami po sa kapatiran ay namimiss rin po na magkakasama po tayo. So, hindi natin alam ang kilos ng Panginoon kung may lugar pa siya na ibibigay sa atin na malaki-laki o bibili natin tong kaliwa natin dito for expansion. So, hindi natin alam ang kilos ng Panginoon. Amen? So, iwan natin kay Lord ang lahat. So, prayer sa planong paghayo sa buhol ng mission team. So, isama rin po natin yon sa ating panalangin. So, prayer sa usapin. Ito po ay mula naman kay Brother Arnel. Prayer sa usapin at bentahan ng lupa sa Bicol ni Brother Arnel Navales. At gayon din sa singilan sa bentahan, lupa't bahay sa Cavite. So, dalawa po ang pinag-pray po ni Brother Arnel na kung pwede ay magkabentahan na dahil parang may nahabol atang date ata itong si Brother Arnel, lalagay na ata sa gulo. Sa tahimik pala si Brother Arnel. So, maaaring ito ang provision ng Panginoon para sa isang hinihintay na maligayang araw. Ito ay isang maligayang araw na hinihintay ko nung araw nung binata ako mapakasal ako So, naway kumilos ang Diyos sa prayer request ng ating kapatid. So, prayer for Brother Angelo Mangalen sa kanyang trainer's position. So, pag-pray natin ang ating kapatid. At prayer sa schedule na mag-asawang Brother Jojo Donsil at Sister Audrey. Naway makapagsimba na po sila at maayos ang pagsamba. So, matagal na nating namimiss ang presensya rin ng ating kapatid, Brother Jojo, mag-asawang ito. So, nawa po ay pag-pray lang po natin. Mula po yung kay Brother Gary. Prayer for, nakita ko na si Brother Renante. So, salamat sa kagalingan pinagkaloob ng ating Panginoon. Kasi po kagabi, may nag-prayer request po na si Brother Renante may bukol sa hita at sa kanyang buto na ito po ay naging dahilan ng kanyang panghihina. So, salamat sa Panginoon na kasama na po natin ang ating kapatid. We believe na kumilos ang Diyos at pinagkaloob niya ang kahilingan ng ating kapatid. Also for Sister Lilibet Dinyeba sa pananakit ng kanyang likod. Okay, alam ko, nandiyan na nata Sister Lilibet. Si Sister Eden Mariano ay malapit na po magsilang ng kanyang sanggol. So, pag-pray po natin ang maayos na pagsilang ng sanggol ng ating kapatid. Okay? So, kagabi po ay naging topic po namin kagabi ay all about angels. So, Brother Pipito po ay nag-present. So, maraming klase po ng angels. Angel, archangel, seraphim, cherubim,
At alam natin si Angel Gabriel. So tayo pala ay napag-alaman sa ay meron rin tayong guardian angels. At yun ay ating theophany. Okay, so mga nag-iingat at hindi lang Espiritu Santo, may mga angels tayo na nag-iingat rin sa atin, nagpoproteksyon. At sa susunod po, ay sa napag-alaman po namin, wala palang babaeng angels. Wala pala. So, napag-alaman po namin yung puro lalaki. Kaya, At mas mapalad po tayo sa angels dahil wala silang redemption. Tayo may redemption tayo eh. So, marami po kaming pag-alaman. So, maraming salamat sa pag-discuss namin yan. So, next month, March 3, ay magkakaroon po kami ng discussion about stature of perfect man. So, ini-invite po namin ang bawat isa para po sa dagdag na kaalaman sa mensahe para sa huling kapanahunan. Pakisama po sa panalangin, Sister Menya Enriquez na may lagnat, na pagalingin siya ni Lord. Salamat po. God bless us all, Enriquez family. Okay, alam ko na may mga outspoken prayer request rin tayo sa ating mga puso. So, isama natin yan at alam ko malaki nagagawa ng sama-samang panalangin. Amen? So, sino ba ang ready na para makinig ng salita ng Diyos? At salamat sa pagkakataong muli binigay ating Panginoon at makapiling natin muli ang isang ating pastor mula sa San Pablo, Pastor Pepito Makawili. Let's all stand as we sing the song, Tapat Kailan Paman. Isang tapat na kaibigan, isang tapat na Diyos na ating pinaglilingkuran. Isa sa mga paboritong awitin ng ating mga ngaral sa gabing ito. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag. O biyaya niya't habag, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat na ako ay ligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Second stanza. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya tabag, o biyaya niya't habag, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa. Biyaya niya tabag for the last time. Hallelujah. Biyaya niya tabag, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat Panginoon tapat kailan pa man. Ang Panginoon tapat
kailan paman. Amen. Hallelujah. Tayo manalangin sa ating Panginoon. Ama namin, kami nagpapasalamat sa gabing ito. Nilalayan mo kami at inakay upang makarating sama-sama sa dakong ito. Nasumpungan namin ang biyaya mo, Panginoon, na siyang tumutulong sa amin upang kami ay, O God, maging malakas at ang pag-asa sa aming mga puso ay tulad ng ilaw na hindi mamatay, Panginoon. Dahil, Panginoon, ang kalooban mo, O God, ang siyang ginaganap mo sa amin. Wala kaming ibang paraan, kundi ang paraan mo lamang, O God, ang aming pangahawakan upang kami ay, O God, maging matagumpay sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon. Sabi na yung salita, ano man ang aming sasabihin, ano man ang aming gagawin, do all things for the glory of God. Kaya ngayong gabing ito, nagpapasalamat kami. Walang ibang itinataas sa dakong ito, kundi ikaw lamang. At ang presensya mo, Panginoon, ang siyang pumuno sa buong bulwagang ito, Ama. Ikaw ay kumilos ng malaya, gumawa ng mga dakilang pagpapala at biyaya sa bawat isa sa amin. Alam mo ang aming mga pangailangan, Panginoon. At ikaw ay naglagay ng tamang lugar upang kami ay masumpungan at maabot ang lahat ng aming mga panalangin ngayong gabing ito. At narito ang bawat isa, Ama, alam mo po ang kanilang mga pangailangan sa buhay. Alam mo, O God, na ikaw ang kanilang hinahanap. Ikaw, Panginoon, ang kasagutan sa lahat ng aming mga problema, sa lahat ng mga suliranin, sa lahat ng mga trials, pagsubok, at mga pangangailangan, Panginoon, maging anumang anyo ito, Ama. Ba't walang, O God, walang solusyon kundi ikaw lamang. At ngayong gabi, hayaan mo pong mailagak namin ang aming puso, maisandal namin mula sa iyong mga salita naming pagsasaluhan at pag-aaralan, Panginoon. Mapanghawakan namin ito, O God, upang maging matibay ang pag-asa ng aming mga puso sa anumang paraan, Ama. Mapanghawakan namin ang tagumpay at aalis kami sa lugar na ito na may dalang, O God, napakadakilang pagpapala mula sa iyo, Panginoon. O Lord, salamat po sa iyong, O God, sa iyong pangunguna sa amin. Narito kami, O God. Gawin mo kaming mga instrumento ng bawat isa. Lalo na po ang iyong lingkod, Ama. O God, salamat po at pinalala mo sa akin. Ano mang kaloob na meron sa akin ay hindi ito para sa akin, kundi ang kaloob na ito'y para sa iba. Hayaan mong muli ako'y makapaglingkod sa iyo at walang ibang aasahan kundi ikaw, ang pangalan mo'y maitaas, mapapurihan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 verse 5 to 6. Tayo po'y makinig sa salita ng ating Panginoon. By faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Sabi sa Tagalog, sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. At hindi siya nasumpungan sapagkat siya ay inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kanyang siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Pagpalain ng ating Panginoon ang Kanyang mga salita. Makakaupo kayo. Tayo po'y magninilay ngayong gabi sa mensahe ng ating Panginoon at nais ko pong itong bigyan ng titulo, Testimony by Faith. Testimony by Faith.
Mabuting bagay na meron tayong marinig na mga patotoo kapag tayo dumadalo sa gawain ng Panginoon tungkol sa kabutihan ng Diyos. Kailangan natin yan. Amen. Yung iba nasanay sa atin na gusto laging nagpapatotoo. Marahil yun ay paraan ng kanyang paglilingkod sa Panginoon dahil kung tutuusin, talagang hindi mauubos ang mga patotoo. Amen? Pero hindi sapat ang oras natin para lahat tayo ay magpatotoo. Kaya nga meron lamang mga pinipili na ilan para makapagpatotoo. Praise the Lord. Merong gustong magpatotoo, pero meron ding ayaw magpatotoo. Pero hindi ibig sabihin na wala siyang patotoo sa buhay. Amen. Ang aklat ng ating buhay ay punong-puno ng patotoo. Amen. So sa gawain ng Panginoon, kung ang gawain ay puro kantahan, kung ang gawain ay puro kwentuhan, kung ang gawain ay parang singing contest, marahil ay hindi yun ang gawain na gusto mong hanapin o gusto mong puntahan. Hindi ka nagpunta sa gawain para maghanap ng contestant sa mga awit. Kundi hahanapin pa rin natin yung mga tao na binigyan ng tapang para sabihin ang kabutihan ng Diyos. Amen. Lahat tayo ay may mga patotoo sa buhay. At ang mga patotoo na yan ay ang Diyos ay nagpapatunay sa atin. Now, ano ba ibig sabihin ng salitang testimony? Pag sinabing testimony, ito ay pagpapamalas. Pagpapamalas ng buhay na nasa iyo. Dahil merong buhay na nasa iyo bukod sa buhay mo. Amen. Ang testimony ay hindi mo sariling kwento. Hindi ito kagagawa ng iyong mga ginawa. Praise the Lord. Wala kang kinalaman doon sapagkat ikaw ay nabuhay sa biyaya mula nang tinanggap mo yung buhay na yon. Merong nagpapatotoo sa iyo. Amen. Gustong makita ng Diyos ang manifestation ng kanyang dakilang pag-ibig. Gusto niyang ihayag, gusto niyang malantad ang kanyang God's love testimony. At yun ang nagbibigay ng kulay sa iyong paglalakbay sa buhay na ito. Amen. Hindi ako responsable, hindi ako responsible sa iyong mga testimony. Hindi ka responsible sa aking testimony. But kung alam natin ang katotohanan, responsible ka dyan. Hindi ko pwedeng pakialaman yung testimony mo. Hindi ko pwedeng baguhin yung patotoo ng buhay mo. Wala akong kinalaman dyan. Dahil yung testimony na yan, ikaw mismo ang nakaranas niyan. Ikaw ang nagpatunay niyan. Ikaw ang nagpatotoo niyan. At kung paano nangyari ito, hindi ko alam. At hindi mo rin alam kung ano yung aking patotoo. Amen. Praise the Lord. But, kapag alam mo ang katotohanan, pinanghawakan mo ang katotohanan, diyan papasok ang patotoo ng Diyos. Amen. Hindi darating ang patotoo ng Diyos hanggat hindi mo pinapasok yung katotohanan ng Diyos. Kaya kailangan mong pumasok sa katotohanan. Hindi ka pwedeng pumasok doon sa kalahating katotohanan. Hindi mo pwedeng panghawakan yung ibang katotohanan at yung iba ay hindi mo kukunin. Kailangan mo kunin kung ano ang katotohanan sa kabuuan nito. Ang Diyos ay hindi nagpakilala ng katotohanan sapagkat walang ibang katotohanan kundi siya. Pero ang pagpapakilala niya tungkol sa kanyang sarili ay hindi kalahating pagpapakilala, kundi buong pagpapakilala. At ito ang ginagawa ng tunay na mga anak ng Diyos. Kinukuha nila ang kabuuan ng katotohanan na yon. Hallelujah. Amen. At ang testimony, mga kapatid, ito ay isang public testimony na nangyayari sa iyong buhay. Kasi kung merong patotoo ang Diyos sa iyo at itatago mo lang ito, di ba? At wala kang gagawin kundi
magkibit balikat at i-bypass mo na lang kung ano yung tinig na nag-uudyok sa iyo, na sabihin yung mga nangyari sa iyong buhay. Hallelujah! Walang mangyayari doon sa patotoo na yon. Ang layunin ng testimony o patotoo ng Diyos sa buhay mo para malaman ng iba ang kadakilaan at kabutihan ng Diyos. Kahit na nasa paligid mo ay mga di mananampalataya, kung kailangan sabihin mo, tumayo ka sa harapan ng mga hindi mananampalataya, sa harapan ng mga hindi tuli, gagawin mo yan, sapagat nandun ka sa katotohanan, wala kang takot at hindi ka naihiyang sabihin kung ano ay yung totoo. Hallelujah! Praise the Lord! You have never a negative testimony. Ang patotoo ng Diyos ay positibo. Amen. Hallelujah. At hindi ka negatibo dyan, hindi ka nag-aalala. Hindi ka natatakot na baka. Kundi, ang pananaw ng iyong pananampalataya ay positibo. Amen. Hindi ito parang isang bagay na inilagay mo sa ibabaw ng tubig, ng dagat, at inaalon pagewang-gewang at hindi alam kung saan papunta. Amen? But ang pananampalataya ay napaka-positibo at naka-focus sa isang direksyon lamang. So, kung nasa iyo ang testimony na yon, kung ang Diyos ay nagpapatotoo ng buhay niya sa iyo, don't be ashamed. Huwag kang mahiya. Huwag kang matakot. Huwag mo sabing utal ang iyong dila. Huwag mong tingnan ang iyong kaliitan. Huwag mong tingnan kung ano meron sa iyo. Huwag mong tingnan ang iyong pinag-aralan. Amen? Sapagat yung mga ginagamit ng Diyos, yun yung mga taong sumasang-ayon sa gusto ng Diyos. Sabi sa ating binasa, si Enoch ay merong pananampalataya. Ano kayang pananampalataya yon? Ang sabi, inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. Isipin natin, mga kapatid, si Enoch, hindi niya nakita ang kamatayan. Hindi niya nasumpungan yung kamatayan. Bakit? Sapagkat inilipat siya ng Diyos at pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Enoch had a testimony by faith that he pleased God. Anong faith yun? Nalugod ba ang Diyos? O Lord, salamat. Sinasampalatayanan na kita mula ngayon. Nalugod ba ang Diyos doon sa ganong way ng faith? Anong pananampalatayang ipinakita nitong si Enoch? Kung bakit ganong kadakila yung naranasan niya? Dahil sinasabi siya yung unang-unang na-rapture sa Biblia. At yun ay totoo. Amen? Kasi kung meron yon, meron din susunod. Amen. Si Enoch ay larawan ng bride ni Kristo. Siyang tipo ng bride, siyang tipo ng nobya. Pero bakit nangyari sa kanya? Sapagkat sabi, Enoch had a testimony. Amen. Hindi lang yung faith. Oh, may faith na ako. Pero nasa nang yung patotoo? Di ba? May mga tao na puro faith, pero walang testimony. Walang patotoo ang buhay ng pananampalataya na meron sa kanya. Kaya nga kung kinakailangang ikaw ay ilagay sa mga trials, kung kinakailangan dalhin ka sa mga pagsubok, our trials are better than gold to us. Kung gusto niyo ng gold, sa inyo ang gold. Amen? Kung gusto nyo ng mamon, sa inyo ang mamon. Pero anong magagawa sa inyo niyan? Hindi kayo dadali niyan sa isang matagumpay na buhay.
Hallelujah! Kung kayo'y nakapokus sa mga bagay ng sanlibutan, kung kayo'y nakapokus sa kayamanan ng mundo, kung kayo'y nakapokus sa mga pangako ng tao, anong magagawa sa inyo yan? Pagdating ng panahon, lupay-pay kayo, iiwanan kayo ng mga taong nangako sa inyo. Ang Diyos ay unang nangako sa inyo bago ang iba. Pero minsan kinakalimutan natin yung pangako ng Diyos. Kaya nga siya ang unang nangako para wag na natin kunin yung pangako ng iba dahil walang ibang tapat na pwedeng mangako sa inyo kundi Diyos lamang. Hallelujah! Nasaan ang focus ng ating paglalakbay sa buhay na ito? Tayo ba'y maglalakbay habang pasan-pasan natin ang kadena sa ating mga paa? Gayong pwede naman tayong, hallelujah, lumakad ng diretsyo, ng magaang sa ating kalooban. Glory to God! Hayaan ng Diyos. Kung minsan may mga anak ng Diyos, eto na nagkakasakit. Hayaan ng Diyos. Bakit? Gusto ng Diyos na magkaroon ka ng testimony that He might heal you. Ano ang patotoo mo? Kung nagkasakit ka, mananatili ka ba sa sakit? Kung nagkaroon ka ng, praise God, ng mga trials ng buhay, mananatili ka ba doon? Hindi ka pwedeng manatili doon kung ang Diyos ay buhay. Kung siya'y may pangako sa iyo, mananatili ka ba na lulugo-lugo? Mananatili ka bang nanlulupay-pay, nangihina at habang tinitingnan mo kung anong mga nangyayari sa buhay mo? Kailangan mong itaas ang iyong mga mata sa katotohanan at tingnan mo ang pangako ng Diyos. Hallelujah! Lahat ng mga nangyayari sa buhay nyo, alam ng Panginoon. Sino merong trials? Pwede nyo sabihin, napaka-unfair ng Diyos dahil ako ay may trials. No, hindi lang ikaw ang may trials. Kung gusto mo meron ako trials, sa'yo na. Magpalitan tayo. Hindi pwede. Iba ang aking testimony sa iyong testimony. Pero minsan, pwede kang manghina. At pwede kang magtanong sa Diyos. Kung minsan, pwede kang umatras. At sabihin, baka meron pang ibang pwede. I confess. On my own. My personal testimony. Sabi ko nga, Pastor, kung merong isang lalaking matapang na gustong maglingkod sa Diyos, doon siya sa San Pablo. Hallelujah. At ako, hindi ko kailangan ipilit ang sarili ko. Magbibigay ako. Papalakpak ang aking mga kamay. Magse-celebrate ako. Hallelujah. Trials in the church. Sabi ko kay Pastor, minsan ba nangyayari sa buhay mo na ikaw ay nangihina? Na parang gusto mo nang umatras? Na parang gusto mo nang ibigay sa iba yung pulpito na yan? Hallelujah! Ano sa palagay nyo? Tao rin naman ang mga pastor eh. Minsan naiinis din yan eh. Minsan napipikon din sa basketball yan eh. Diba? Nakikipagbarasuhan din yan. Eh, yung mga young people, saka yung mga elder, lagi naglalaban kasi. Paligsahan yan, pagalingan yan eh. Paramihan ng puntos. Ayaw ng sino man may matalo. Gusto lahat panalo. Eh, laro lang yan eh. Nagpapapawis lang. Pero nakatutok doon sana manalo kami. Nagkakagsugat-sugat. Nababato ng bola sa ulo.
nasisiko. Di ba? Nakakalmot. Gumugulong. But no comment. Pero makikita mo yung mga negatibong reaksyon. Hallelujah! Sa church, San Pablo, maraming trials. Meron kaming si Nanay Luding, ngayon, nandun, nag-dialysis. Nataning ng buhay. Eh, ako ba ay, parang ganun lang ba yon? Hindi ba ito makaka-apekto? Praise the Lord. Tapos merong young people, makulit. Araw ng Sunday. Tapos ang gawain, kailangan pumuntahan doon. Saan? Doon sa Kalamba. Nagpunta sa Kalamba, lumayas. At kailangan kong puntahan. After ng gawain, iniwan ko dyan muna kayo. Yung aking pamilya, dyan muna kayo. Mamaya na tayo uwi. Punta ko muna itong batang ito, makulit. Tawa ng Diyos. Tuloy lang. Kung siya'y makulit, makulit din ako. Magulitan na lang kaming dalawa. Pero hindi ko pwedeng isuko. Hindi ako pwedeng matalo sa labang ito. Hallelujah! Ang sabi ng quotation ng prophet, basa tayo ng expectation, sa message na expectation. God has never left Himself without a testimony. God has never left Himself without a testimony. Tumutukoy ito sa patotoo ng isang lingkod ng Diyos ng pangalan ni si Simeon. Alam natin si Simeon, matanda na. Sabi ni Barbana, matanda na siya. 80 years old. Nag-aantay na lang siya ng kamatayan. Pero merong testimony si Lord sa kanya. Ang sabi sa kanya ni Lord, hindi mo makikita ang kamatayan hanggat hindi mo nakikita ang pagdating ng Mesaya. Kaya hindi siya pwedeng mamatay hanggat hindi nagaganap yung testimony na yon na binigay ng Diyos sa kanya. Kung lalampasan natin yung iba, there's always been somebody, okay? There's always been somebody somewhere that God put His hand and say, here's my servant. Isipin natin ito mga kapatid. Sabi din, somebody somewhere. Hindi tayo iniwan ng Panginoon. Ito, napakapalad ng iglesyang ito. Dahil hindi tayo iniwan ng Panginoon. Nagpapasalamat ako ako ay taga rito. Pero nung binasa kagabi, yung mga miyembro ng men's devotion, wala yung pangalan ko. Ako pala hindi taga rito. Diba? Bisita pala ako dito sa inyo. Hallelujah. Pero anyway, okay lang yun. So sabi, there's always been somebody somewhere that God put His hand and say, here's my servant. Ang Diyos ay napakabuti sa atin. Meron siyang patotoo sa buhay natin sapagkat hindi niya tayo pinabayaan kahit kailan. Hindi niya tayo iniwan. Merong gagamitin ng Diyos na kanyang mga lingkod. At ito ipagmamalaki ng Diyos sa kalagitnaan ng kanyang mga anak at sasabihin, ito ang aking lingkod. Amen. Ito ang aking lingkod. Kung wala ang lingkod ng Diyos dito, nasaan ang patotoo ng Diyos? Nasaan ang salita ng Diyos?
Ang Diyos ba ay Espiritong magsasalita sa ating lahat at sasabihin, ako si Yahweh. Pero kailangan gamitin ang bibig ng lingkod. Amen. Hallelujah. Dakilang biyaya ang pinagkaloob ng Diyos sa isang iglesia na merong pastor. Happy birthday po. Sip-sip. Meron akong sulat dito. Binigay sa akin yung sulat. Gusto kong basahin sa inyo. Dear Pastor Ray, walang hanggang pasasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon. Nasumpungan ko ang biyaya ng buhay sa aking lakbayin sa buhay na ito, at kayo po ay isa sa ginamit ng Diyos na lingkod upang ako ay alalayan hanggang matutong tumayo ang aking mga paa sa salita ng buhay. Brother Pepito. Itago na natin. Praise the Lord. Totoo po yan, mga kapatid. Kung si Pastor hindi ako inaalalayan, hindi rin talaga ako makakatayo mag-isa. Amen. Ayoko lumuha. Gusto kong tumawa lang kayo. Now, tayo lahat narito, aatin sa gawain. Pagkatapos mong dumalo sa gawain, ano yung naranasan mo? Tumawa ka lang ba? Umiyak ka lang ba? Nagsumbong ka lang ba sa Diyos ng mga problema mo? Kumanta ka lang ba? Nakinig ka lang ba? Ano pa? Pag-uwi natin sa bawat gawain, kapag tayo dumadalo ng gawain, dapat meron tayong dalang testimony. Para pagbabalik mo, meron kang patotoo. Amen? Huwag kang alis dito, natuwa ka lang. Meron kang isang patotoo na hindi mo makakalimutan kapag ikaw ay dumadalo ng gawain ng Panginoon. Ano yon? Na-meet ko si Lord. Na-meet ko si Lord. Nakita ko sila. Nakita ko yung mga kongregasyon, nakita ko yung mga kapatid, nakita ko yung mga kaibigan ko sa iglesia. Pero ano yun? Anong magagawa sa iyo noon? Anong dakilang patotoo na meron sa atin? Nakita ko si Lord. Nakita ko siya. Naranasan ko siya. Natagpuan ko siya. Hinanap ko siya, nasumpungan ko siya. Kumatok ako, pinagbukusan yung pinto para sa akin. Humingi ako, binigyan niya ako. That's a good, hallelujah, testimony. What is your testimony in your church, in our church? Ano ang mga pinagmamalaki natin? Ano yung mga patotoo natin? Sa iglesyang ito. Lumalaki, lumalago, lumalago. Hindi lang sa bilang, lumalago sa ating pananampalataya. Meron tayong mga patotoo sa iglesia. At yung patotoo na yan, ikaw ang nakaranas niyan. Ipinakita sa iyo ng Diyos yan. Amen. Naranasan mo yan. At hindi yan kayang tapatan ng kahit anong bagay. What is your testimony in your friends? Ano yung mga patotoo mo sa iyong mga kaibigan? Ano mga sinasabi mo? Ano ang mga pinapakita mo sa iyong mga kaibigan bilang isang mananampalataya? Ano ang patotoo mo sa iyong mga kasamahan sa trabaho? Katulad ka rin ba nila? Ginagaya mo ba ang kanilang mga style? Ginagaya mo ba yung kanilang mga ginagawa? Nakikipag-isa ka ba sa mga kwentuhang malalaswa?
What is your testimony in your home? Ang galing mo sa iglesia pagdating mo sa sarili mong tahanan. Bidang-bida ka sa iglesia pagdating mo sa sarili mong tahanan, ikaw ay isang kontrabida. Para kasi Max Alvarado. Hallelujah. Praise the Lord. Ang galing mo magsalita. Kulang ka naman sa gawa. Amen. Ang galing mo nang mag-quote ng Biblia. Ang galing mo mag-quote ng mga spoken word. Where is your testimony? Alam mo mga hiwaga, dinadala mo ang tao, pinapaalam mo sa mga tao ang mga hiwaga. Saan mo dadalhin ang tao? Sa impyerno? Hindi! Dalhin mo siya kay Kristo. Huwag mo siyang dalhin sa sistema ng mundo. Huwag mo siyang dalhin sa downline. Dalhin mo siya kay Kristo. Kailangan niya si Kristo. Hindi niya kailangan ng pangako ng tao. Hallelujah! Philippians chapter 2 verse 12. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, dahil kayo masunurin, not as in my presence, only but now, much more in my absence. Work out your own salvation. Work out your own salvation with fear and trembling. Ang sabi doon, paganahin mo ang kaligtasan na nasa iyo. Work out. I-apply mo yung salvation na yun. Pero paano ba nag-work out ang salvation? Naniwala tayo na tayo naligtas. Amen. Naligtas ba tayo ng biyaya ng Panginoon? You act like you're saved. Yung buhay na pinamamalas mo ay buhay ng isang taong nakaranas ng biyaya at habag ng Diyos. Nakaranas ng pagliligtas ng Diyos. Lahat ng sinasabi mo ay salita ng mga taong iniligtas. Nakaranas ng kaligtasan. Binigyan ka ng tamang tao. Binigyan ka ng tamang kaibigan. Na mamalalapitan, maaasahan. Amen. Maihingahan mo ng problema, ng sama ng loob. Binigyan ka ng tamang tao ng iglesia. Nakatulad mo ring ligtas. Hindi ka naman niya bibigyan ng mga tao na, di ba, na magiging, sa'yo, katitusuran mo. Kung ligtas ka, bibigyan ka rin nung katulad mong ligtas. But, hindi sapat. It never work out. Hindi sapat na makita mo yon, maranasan mo yon. Hanggat, sabi, work out until you keep your testimony going. Hanggat hindi nagtatrabaho yung mga patotoo ng Diyos sa buhay mo. Hanggat hindi kumikilos yung patotoo ng Diyos sa buhay mo. Amen. Hanggat, sabi, hindi sapat. Nalalaman ko to. Nalaman ko yun. Ba't kailangan magtrabaho? Yung pananampalataya ng iyong buhay. Dahil ang pananampalataya ay isang pananampalatayang pinagagana ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi ikaw ang nagtrabaho. Hindi mo kailangan sikapin gumawa, magtrabaho ng mga bagay na gusto mong maging karapat-dapat. Gagawin ko lahat to para ako'y maging karapat-dapat. Kung sa isip mo lang ginawa at hindi, praise God, hindi ka nasakop at hindi mo ipinailalim ang buhay mo sa Espiritu at sa pangunguna ng Espiritu Santo. So ang pananampalataya ay magiging intelektual. Faith without action is dead. Pero yung action na yon, hindi yon gawa mo.
Wala kang kinalaman doon, kundi yun ay Diyos mismo na nasa iyo, na gumagawa sa iyong buhay. Hallelujah. Brothers and sisters, there's got to be a time. May mga panahon na kailangan mong magdesisyon. There's got to be a time to separate yourself between your feelings and faith. Hindi yung problema yung iba. Ang problema mo yung sarili mo. Kailangan mo i-separate yung damdamin at doon sa pananampalataya. Pag isinama mo yung damdamin at pananampalataya, mahihirapan kang magdesisyon. Kasi maawa ka. Di ba? May mga bagay, may mga parang mahihirap na mga desisyon. Mabibigat na desisyon na kailangan mong pagdesisyonan pero hindi mo magawa kasi may awa sa iyong puso. Like for example, kapag ang isang babae, may kinakasamang isang lalaki at hindi sila kasal, at matagal na sila nagsama, pagkatapos ito ang salita ng Diyos, ito ang katotohanan, magagawa ba ng isang babae na nakakita at nakasumpong ng katotohanan sa buhay niya at magdesisyon ng madali? Bakit? Merong emosyon. May damdamin sa kanyang kalooban. Pero kung siya maninindigan at tatayo sa kanyang mga sa salita ng Diyos, gagawin niya kung anong tama. Gagawin niya kung anong matuwid. Kahit may masaktan, kahit may lumuha. Hallelujah! Hindi pwedeng pagsamahin yung feelings at yung faith. Walk by faith, but not by sight. Amen. Hallelujah. 3 Hebreo. Sadrak, Mesak, Abednego. Ang sabi, sinelyuhan nila yung kanilang mga patotoo. Pag sinabing sinelyuhan, hindi pwedeng mabago. Hindi pwedeng matinag. Kahit merong pressure, kahit merong puwersa na gustong mapabago yung kanilang naunang desisyon dahil alam nila yung desisyon nila kung ano ang tama at yun ang ayon sa salita ng Diyos. Kahit masaktan pa ang hari, kahit masaktan pa yung kanilang mga mahal sa buhay, kahit masaktan pa yung sino man sa kanilang paligid. Pero ginawa nila yung kanilang mga patotoo. Sinelyuhan nila yung kanilang mga patotoo. Ang sabi, doon sa kwento ng 3 Hebreo, nababasa niya sa Daniel chapter 3. Sabi, ang punishment ng hari, iahagi sa nag-aapoy na hurno. Iahagis. Ano ibig sabihin doon? Nangangahulugan ng kamatayan. Simple lang naman ang utos eh. Ano bang utos? Pag narinig nila yung kudyapi, narinig nila yung trompeta, yon ay tanda na kailangan nilang lumuhod. Lahat ng tao na nasasakupan ng Haring Nabukadnezar ay kailangan lumuhod sa panahon na yon. Ang sabi, magbabow down ka lang naman eh. Luluhod ka lang. Sabi ng mga kaibigan, luluhod lang naman kayo, ano naman yan? Eh di, compromise ka lang. Pero alam mo naman sa puso mo, meron namang talagang Diyos eh. Meron kang Diyos sa iyong puso. Paminsan-minsan lang naman ito, pastor eh. Paminsan-minsan lang naman. Minsan medyo pipitik-pitik lang muna ako sandali. Praise the Lord. Simple lang ang utos. Bow down to the image. Lumuhod kayo sa imahe na ginawa ko. Yun lang ang utos. Simpleng-simple. Pero hindi ginawa nung tatlo. Anong kapalit? Kamatayan. Hindi ka lang luluhod, papatayin ka na. Praise the Lord. Ang sabi nitong tatlong kabataang ito, our God, whom we serve, ang Diyos na aming pinaglilingkuran,
ay may kakayahan upang kami ay iligtas mula sa nag-aalab na hurnong ito. Hallelujah! Saan hinugot ang desisyon? Sa pananampalataya. Ang desisyon hindi hinuhugot yan sa iyong feelings. Hindi sa damdamin. Sa pananampalataya. Tignan mo kung paano ka magdesisyon. At kung gusto mo ng matuwid na pagpapasya, tumingin ka sa salita ng Diyos. Hindi ka magkakamali sa iyong mga desisyon sa buhay. Hallelujah! At ang sabi nila, at kami ay ililigtas niya sa iyong mga kamay. Pansinin ninyo ang desisyon. Ngunit, kung hindi niya kami ililigtas, hindi pa rin namin babaguhin yung aming desisyon. Handa kaming mamatay. Hallelujah! Handa naming ialay ang aming buhay na naglilingkod sa Diyos, nakataas ang kamay, humahalakhak, kahit nandyan ang kamatayan, kahit may problema sa buhay, kahit may mga pagsubok, kahit may trials, kahit merong mga, oh God, may mga sakit, may mga karamdaman, magtataas lang ako ng kamay. Hallelujah! God is able. Mga patotoo ng mga anak ng Diyos, kung minsan sa bandang huli nababago. Nawawala ang paninindigan sa mga desisyon. Hallelujah! Kung ako tatanungin ninyo, malungkot ang puso ko. Dahil si Nanay Luding kailangan pang ganun ang maranasan. Kailangan pang i-dialysis. Bakit? Para gumaling. Walang doktor na nagpagaling. Ang Diyos ang nagpapagaling. Hallelujah. Sabi niya, kahit hindi kami tulungan ng aming Diyos, pero hindi na magbabago ang aming desisyon. Oh God! Ang desisyon ng tatlong kabataan ay desisyon na haharapin mo rin. Darating ang pagpapasya ng buhay mo. May mga pagkakataon sa buhay mo na kailangan mo magpasya. And the time was for decisions. Mahirap. May mga bagay na mahirap desisyonan pero kailangan mo magpasya. Kung ano ang tama. Kahit sa kabila ng iyong pagpapasya, may mga taong hindi kanila maiintindihan. Yung mga mahal mo sa buhay, iinisin ka lang dahil nagpasya kang sumunod sa Diyos. May mga tao na, praise God, ano gagawin sa iyo? Hahamakin ka. Lalayitin ka. Dahil nagdesisyon ka. Iinisin ka sa iyong desisyon. Dahil ang desisyon mo maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. But you must face it. Haharapin mo ito para mapatunayan kung gaano katatag ang iyong desisyon. Hallelujah. Praise the Lord. Ano gagawin ko? Aatras ba ako? Ano gagawin mo? Aatras ka ba? Kung nagdesisyon ka na? At sa bandang huli, hindi mo naman ito pagsisisihan. Sasabihin ko ba kay Pastor Ray, hindi mo yata ako mahal eh. Diba? Ba't diyan mo ako dinala? No. But I thank God. Salamat sa Panginoon. Salamat sa kanyang biyaya. Hindi pinag-uusapan yung mukha ng problema. Ang pinag-uusapan yung biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Salamat sa biyaya ng Diyos. Sa iglesyang ito, napakaraming patotoo ng pagdedesisyon.
Mga patotoo kung paano nag-testify ang Diyos sa kanya. Sa bawat isa sa atin. Amen? Mahirap minsan sa mga ganong sitwasyon ang magpasya. Pero kailangan magpasya kahit maging dahilan pa ito ng pagkawalay mo sa iyong mga mahal sa buhay. Hallelujah! Kahit maging dahilan pa ito para ikaw ay hindi nila maintindihan. Pero kailangan mo magdesisyon ng tama. Hindi ka pwedeng pumanig sa mali. Alam mong mahirap para sa iyo na ikaw ay para bagang nag-iisa. Parang hindi ka nakabilang sa iyong pamilya, pero kailangan mong magpasya. That is Brother Joel. Bata pa siya noon nung nagdesisyon na siya. Hallelujah. Sabi ko, Brad, pwede bang hiramin ko yung testimony mo? Bata pa siya pero kailangan niya magpasya. Pero wala siyang sinisisi at wala siyang galit kanino man. Ang sinasabi lang dito yung pagpapasya. Yung desisyon kung paano magdesisyon ng tama at manindigan sa kung ano ang tamang desisyon. Na hindi mo kailangan mag-compromise kahit kanino man. Kahit iwanan ka ng iyong mga mahal sa buhay. Kahit nag-iisa ka na lang, pero hindi ka nag-iisa. Kasama mo si Lord sa iyong mga desisyon. Oh God! Sabi ng message, those who are willing to seal their testimony, those who are willing to seal their testimony with their blood, sino man ang nagnanais na maselyuhan ang kanyang mga patotoo ng dugo ni Kristo, believing the true story of the Lord Jesus Christ. Dahil ang Panginoon, meron din siyang patotoo. Itong Biblia ay patotoo ng Diyos sa iyo. Ang istorya ng ating Panginoon na inihayag ng anghel at sinabi ng anghel, I bring you tidings of great joy. Ako'y maghahatid sa inyo ng isang napakadakila at napakalaking kagalakan. Bakit? Sapagkat may isinilang na Kristong tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Those who are willing. Sabi kung paano si Kristo ay sinilang. Nag-testimony yung angel. Kung paano si Kristo ay sinilang doon. Sa manger. Sa sabsaban inilagay. Ang sabi, for now, in our hearts, is born Christ. Christ. Who is Christ? Christ na isinilang sa iyong puso. Ang puso ng manger. Ang sabsaban na pinaglagakan ni Kristo. Christ is the Holy Spirit. Hallelujah! Napaka-importante na maselyuhan ang mga patotoo ng dugo ni Kristo at ang dugo na ito ay walang iba kundi ang Espiritu Santo sa inyong mga puso. Amen. Sa sino mang tumanggap sa mga patotoo ng Diyos ay nagbukas ng puso para manahan ang Espiritu Santo at maging tahanan at tabernakulo ng Diyos. Ang ating mga patotoo, mga kapatid, ay patunay ng malinaw na pagkaunawa sa kahulugan ng tunay na tagumpay. Ito'y sinusulat ko kanina. Nais kong ulitin sa inyo, ang ating mga patotoo, ang iyong mga patotoo, mula nang tinawag ka ng Panginoon, at binuksan niya, oh God, hallelujah, at binuksan niya ang katotohanan tungkol sa iyo, ay patunay
ng malinaw na pagkaunawa, clear understanding sa kahulugan ng tunay na tagumpay. Kung nasa iyo ito, wala kang pagkatalo. Kung naintindihan mo ito, hindi ka pwedeng magapi. Katulad ng ating Panginoon, kung paano siya humarap sa 3 tukso. Amen? Sa Matthew chapter 4, sabi, hinarap ni Lord ang mga tukso. Nino? Hindi kampo ng demonyo. Hindi yung mga alagad ng demonyo. Hindi mga alagad ang dumating, kundi mismo yung leader ng demonyo, ng mga demonyo. Sino yun? Si Satanas. Hindi nga natakot eh. Humarap kay Lord Jesus. Hindi natakot. Tinukso ang Panginoon. At nung tinukso ang Panginoon, tukso sa kanya ay ano? Challenge yung kanyang pagka-Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Hindi ba't magagawa ng Diyos yan? Wala may imposible sa Panginoon. Right? Kung ikaw ang anak ng Diyos. Ano ang sinubok? Yung kanyang pagka-Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Hallelujah. Bakit kailangan subukin ang kanyang pagka-Diyos? Para magkaroon ng punto at katwiran sa Satanas. Kaya mo pala ako tinalo kasi ginamit mo ang pagka-Diyos mo eh. Hallelujah. Kaya ka pala namatay sa krus kasi Diyos ka nun eh. Ba't hindi siya namatay sa krus na Diyos siya? Sabi, umalis nga yung Diyos na nasa kanya eh. Yung kapuspusan ng pagka-Diyos ay iniwan si Lord. Nung siya'y nakabayubay sa krus. Siya'y totoong tao. Absence ang God. Kaya siya'y namatay. Isipin niyo kung nandun ang Diyos sa kanyang katawan, nandun ang Diyos sa kanyang sarili, mamamatay ba siya? Hindi siya mamamatay hanggat nandun ang Diyos. Amen. Pangalawang tukso ay ano? Ano challenge sa kanya? Word. The letter kill it. Yun yung salita na kinote ni Satanas, Psalms chapter 91, verse 12. Iingatan ka ng iyong mga anghel. Nag-quote si Satanas. Mababasa niyo yan. Psalms 91. Ginamit niya ang word. Takot ba siyang magbasa ng word? Hindi. Alam niya nga yung word eh. Kabisado niya Biblia. Kabisado niya yung letter. Amen. Pero ano meron doon sa letter? Yun ang wala sa kanya. Ano yun? Revelation. At yung revelation, yun yung ginamit ng Diyos. Dahil yung revelation, hindi pumapatay, bumubuhay yun. Hallelujah. Amen. Pangatlong tukso ay ano? Hinimok ni Satanas si Lord Jesus Christ. Ang sabi niya, nakikita mo ba lahat yan? Akin yan. Bibigay ko sa iyo. Kung luluhod ka, sasamba sa akin. Bakit sinabi ni Satanas, akin yan? Kasi kontrolado ni Satanas ang buong mundo. Kontrolado ni Satanas ang bawat bansa. Kontrolado ni Satanas ang mga denominasyon. Kontrolado ni Satanas ang lahat ng sistema ng politika at gobyerno. Totoo ba yan? Totoo yan eh. Hallelujah! Ibibigay ko sa iyo. Pero hindi naman kailangan ni Lord. At hindi niya tatanggapin sapagkat ang kanyang kaharian ay hindi sa lupa. Ang kanyang kaharian ay katwiran. Ang kanyang kaharian hindi pwedeng pamahalaan ng Diyos ang tao. Amen? Na gustong-gusto sa kasalanan.
Kaya kailangan ang tao ay maborn again para malinis ang kanyang kasalanan at maghari ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya, nasaan ang Diyos ngayon? Hindi mo sasabing ang Diyos ay naghahari doon, dito, dyan. No, ang Diyos ay naghahari sa puso ng mga taong tumanggap sa Kanya. Oh, bless your name. Hallelujah. Patotoo ng Diyos. Hindi mo patotoo. Patotoo ng Diyos. Lahat ng nararanasan mo sa buhay mo ay patotoo ng Diyos. Dahil siya ay may patotoo ng kanyang kabutihan, walang dahilan para hindi ka maglingkod sa Kanya. At kung ikaw ay naglilingkod sa Kanya, walang dahilan para limitahan mo ang paglilingkod. Kahit buong buhay mo kulang pa sa Kanyang kabutihan. Salamat sa ating Panginoon. Nais kong tawagin ang ating pastor. Amen. Tayo mananalangin na kaagad. Taas natin sa Panginoon ang mga request na narinig natin. Amen. Taas natin sa Panginoon. God bless you.
Yes, Lord, we love you, Jesus. Amen. I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to them that believe. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes. I'm not ashamed of the gospel. For We're harbor for those who for those who don't know Him. We're a harbor for those who are lost. Yes, Lord. Sometimes it's not always easy bearing Calvary's cross. Help us, Father. We've been ridiculed by those who don't know Him, and mocked by those who don't believe. Still I love standing up for my Jesus, because of all that He's done for me. That's why I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Oh yes, Lord. No, I'm not afraid to be counted, but I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be, to give up the wrong for the right. No, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Maintain natin ito ngayon, pag-inawit natin. For every moment His hand has of mercy, yes, Lord. For all the love that He's shown all my life. Thank you, Father. Simple things doesn't say how I'm feeling. I get tears in my eyes. Yes, Lord. So as for me, I'm gonna keep on believing. Yes, Lord. In the one who's been so faithful to me. Yes, Lord. I'm not out to please this whole world around me. I've got my mind on eternity. That's why I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Thank you, Lord. That's my testimony. No, I'm not afraid to be counted, but I'm willing to give my life.
all He wants me to be, to give up the wrong for the right. No, I'm not ashamed of the gospel. Sing the bridge, hallelujah. Much behind me to let this word blind me. To some He's a name, but to me He's my everything. I'm not ashamed of the gospel. Sing it all together now. I'm not ashamed. That's why I'm not ashamed of the gospel. Oh yes, the gospel of Jesus Christ. No, I'm not afraid to be counted, but I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be, to give up the wrong for the right. No, I'm not of the gospel. No, I'm not ashamed, yes, Lord, of the gospel. No. Oh, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Tungkol sa bride, ito ang patutuo ng kasulatan sa Revelations 12, verse 11. And they overcame him, the devil, the accuser, by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they loved not their lives unto death. I'm willing to give my life for this gospel. You see, amen, hindi lang sa dugo ni Kristo sila nagtagumpay. Amen? Kaya dugo ni Kristo, patunay ito na bride sila. Bakit? Kasi ang foolish virgins are not under the blood. But the blood of Jesus Christ is the bleeding word na natanggap nyo sa inyong panahon. Diyan kayo magtatagumpay. Pero ang sabi, hindi lang diyan. Also by the word of their testimony. Yung dugo ni Kristo na nangusap sa pamamagitan ng salita niya sa huling panahon ay dapat maging katulad ng patutuo natin. Kailangan, kumbaga, mas synchronize yung dalawa. Kaya sa pamamagitan niyan, hindi lang ng dugo, kundi ng salita ng ating patutuo. Diyan tayo magtatagumpay sa ating kalaban. Let's just sing that one more time before we close. No, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Thank you, Lord. No, I'm not afraid to be counted, but I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be, to give up the wrong for the right. No, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Panginoon, salamat po sa dugo mo na makapangyarihan na nag-ahon sa amin sa aming dating buhay.
Ang dugo mo na na-express sa pamamagitan ng salita mo na tinupad mo sa aming panahon. It's a bleeding word. Ibig sabihin, sariwa po, Panginoon. Kaya makapangyarihan, buhay, Panginoon. Nagdurugong salita. Kaya po, Panginoon, may kapangyarihan na luminis ng buhay. May kapangyarihan, Panginoon, na, Lord, sa pamamagitan ng tinig ng dugong yun, ay, Lord, malunod ang dati naming patutuo. Lord, ang dating buhay namin. Ang masamang nakaraan namin, Lord, ang kasaysayan ng aming buhay na punong-puno ng kadiliman. Pero ang salita may dumating na may tinig na malakas, Ama. At nung aming tanggapin ito, kami magsisi, Lord, sinakop nito, nilunod nito yung tinig namin dati. At ngayon, ang tinig ng dugo mo, yun ang aming patutuo. At wala kaming sinasabi ngayon, kundi kung ano lang ang pinahayag mo sa amin sa huling panahon. And by the power of your Spirit, Lord, binibigyan mo kami ng buhay na angkop sa aming sinasabi. And that's our testimony, Lord. Iling ko po, Ama, na wag nilang makalimutan ang mensaheng ito ngayong gabi. It's very powerful, Lord. Very profound, Lord. Napakalalim ng dating para sa mga tunay na mananampalataya. Lord, ay mo ang lakas na nakuha namin ay aming magamit as we face the world again. Pagkatapos ng gawain namin ito, Ama, O Lord, naharap kami muli sa kanya-kanyang battle namin at ang aming patutuo ay ipagpapatuloy namin. Maluwalhati ka sa patutuo ng bawat isa. At nawa ang bawat isa ay magkaroon ng patutuong katulad ng kay Lord Enoch na bago kami palitan ng katawan, ay nagkaroon kami ng patutuo na kami ay nakalugod sa iyo. Bless mo ang bawat isa. Ingatan mo, Panginoon, hanggang sa muli naming pagkikita. Kaya mong pagbalik nila, magkaroon sila ng maraming patutuo na maibabahagi bilang patunay na tunay nga nakasama ka naming lumalakad. Kung paano si Enoch ay sumamang, Lord, sa iyo sa paglakad. Sinamahan mo siya sa paglakad, Lord. Kung saan ka tumutungo, nandun si Lord Enoch. Kung saan ka lumiliko, doon lumiliko si Enoch, Lord. At nawa yun din ang aming maging patutuo. Wala kaming lakad na sa aming sarili lamang, kundi kung saan ka naroon, kung saan kami gabayan, doon kami dudoon, Ama. Bless your people now as we entrust, Lord, this congregation into your hands again. In Jesus Christ's name we pray. Amen. God bless you. Kamayan tayo sa isa't isa. No, I'm not ashamed of the gospel. The gospel of Jesus Christ. No, I'm not afraid to be counted, but I'm willing to